Wow, grabe ang ganda ng bundok. So, first ride of the year. At eto, grabe po siya, ang lamig, sobra. Siguro nasa around 17 degrees lang yung lamig ngayon. At kasama natin si Engineer Hansel sa si Sir Nick nasa unahan. At ruta natin ngayon pa, pupunta tayong Vigan, Nilong Sur. So mabilisan lang daw yung ride namin. At ayun, nasa po na nakaka 64 kilometers na kami. So ang average namin is 32 kilometers per hour. Talagang pumapaspas yung mga kasama natin. Siguro dahil na rin sa lamig. Talagang sarap sumigap pag ganito yung panahon. Para hindi ka napapagod. So ayun, 2025 na, Happy New Year mga tol. And ayun, unang sikat natin sa taon. And makakatakot. So gaya yung nabasahan nyo sa title, first and last. So yung last hindi ko pa na-upload. So mabutihin ko na dito na lang natin i-upload or pag-isahin na lang natin yung ating first and last. So yung last ride, yan yung year-end ride namin. Gagawin ko na lang sa inyo. And yun, mag-flashback na lang tayo. So yun, yung last year na year-end ride namin ng 2024 is pumunta kami ng Baguio. So yun, multi-day ride, 2 araw. First ride namin, Alawag to Agoo, La Union. Nag-stay kami sa kapatid ko. And then yung second day, Agoo na to Baguio City, Bayaqueron Road. Grabe, first time namin dumaan doon. Kaya nakakatuwa. Napakaganda ng kalsada ng Quezon Road. Grabe, first time. Kaya masaya kami. So ayun, alam nyo naman na dati hindi na nagpapapasok ng mga siklista sa may part ng Quezon Road. Siguro dahil na rin sa landslide. At ewan ko kung ano pa yung mga dahilan. Siguro sa mga repairs ng kalsada. Kaya bawal ang siklista dati doon. Kaya hindi pa tayo akyat ng Baguio Bayaqueron Road. Although dalawang beses tayo nakapag-Baguio. Yung first time namin, 2-day ride din. Agoo, Lawag to Lawag to Agoo, then Agoo to Baguio. Pero by Marcos Highway. Yun yung first time. And then yung Semana ride natin last year din, which is nag one shot Baguio tayo via Nagilian Road naman. So dalawang beses na tayo. And ito yung aming pangatlo, yung aming year-end ride, which is talagang napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. Ayan, at dahil pupunta kami ng Vigan para sa aming first ride, kwento ko na lang din sa inyo habang papunta tayo yung mga nangyari doon sa year-end ride namin. So ayun, tara, umpisahan na natin. Okay, so para sa day 1, December 27, 2024 yung aming first ride. So day 1, Agoo ride. So Lawag City to Agoo, La Union, around 250 kilometers. Yun namin first ride. Medyo mahaba-haba. Kaya naman inagahan namin yung aming paglabas. So yung first ride, around 2:30 AM, meet up sa may Ilocos Norte Capitol. And then pumadyak na kami, dire-diretso lang. So syempre road bike gaming kami. Ang daan lang namin ay sa may Manila Road or yung National Highway na dinadaanan lang din ng mga bus gaya na ito Manila Road to. So lahat ng provincial bus dito dumadaan pag papuntang Manila or papuntang Cagayan. So dire-diretso lang hanggang sa makarating kami ng boundary, hanggang sa marating namin yung Ilocos Sur. Then ayun, kumain kami. First stop namin Narbacan sa may end road nung bypass road nila dyan or yung coastal road, ko alam. Labas na kasi namin sa may sentro na mismo ng Narbacan, harap ng Jollibee. Merong kainan doon, kumain na kami. Then after noon, dire-diretso ulit. Wala kami gaanong maraming stop. Hindi kami nagtatagal sa isang stop, around mga 15 to 20 minutes lang din. Larga ulit. So target namin na marating is Tagudin na. So dire-diretso lang. Pero nag picture taking kami sa may part na ng Candon.
Ngayon lang uli kami nakarating ng Candon. So ayun, sumigway na kami mag picture taking sa may plaza, short rest, and then ayun, Tagudin na. So ang napakaganda sa kalsada na yan is pumabor sa amin yung panahon dahil hindi gaano mainit, dahil makulimlim. And then yung hangin naman medyo may pa-tailwind ng konti, pero minsan may headwind din, parang umiikot nga yung hangin eh. So yun, medyo nagpapagal na kami dyan, 25, 26, ganyan na. So pacing lang. Ang importante ay hindi gaanong laspag dahil aakyat pa kami kinabukasan. And then sa Tagudin na rin kami nag-lunch. Doon na kami kumain ng aming tanghalian. Then after nun, ayun na, makikita na dyan yung Arco boundary ng Arco ng La Union sa Ilocos Sur. So pagkalagpas ng bridge na to, ayan, dyan na makikita yung Arco naman ng La Union. So first town ng La Union is Sidupen. Sidupen ba yun? Sudipen. Sudipen yata. Yeah, so Sudipen. And then pagkatapos nyo, yun, dire-diretso lang yung kalsada na yan. Napakaganda ng mga sumunod na mga kalsada dyan. Mahamang highway, asfaltado. Saka yun lang, medyo mabibilis yung mga sasakyan, kaya gilid-gilid lang kami. At talagang sinasaulo namin yung aming strategy na zone 2 lang hanggang sa matapos yung buong ride. Actually, umubra naman. So pagdating namin ng Bacnotan, Rolling Hills, yan, medyo bagal-bagal na lang ulit. So tamang hintayin lang. At ayun, maganda din yung panahon dahil makulimlim, tas mapuno na dyan sa bandang Bacnotan. Kasi makarating kami ng sa Bacnotan Sentro, which is naging traffic na. Grabe, mula Bacnotan hanggang Bawang, La Union, sobrang traffic. Talagang nagsisiksikan ng sasakyan. Ayan, yung San Juan, San Fernando, hanggang sa makarating ka ng Bawang, talagang sobrang traffic. And then ayun, eventually parating din tayo. So ang end goal ng destination ng day 1 sa may Universal Leap sa Agoo, dahil malapit lang yung utol ko doon. So doon siya nagtatrabaho, and may inuupahan siyang bahay, kaya doon nagstay. So kung mapapansin nyo yung aming mga bisikleta, walang gaanong maraming dala. Wala din kaming bag, nakikita nyo naman. Ang kadahilanan yan ay yung bag namin pinadala namin ng Agoo para hindi na marami yung buhat-buhat namin, para magaan lang. So pinadala namin, kaya ayun, easy lang din yung riding. Talagang goal lang namin is makarating talaga ng Baguio. So most convenient na paraan ginawa namin. Yun. And ayun na nga, day 2 ang aming grand finale ng ride. So actually ito din yung uniform ko eh. Sinadya ko talaga yan para doon sa ating thumbnail. Kung makikita nyo naman yung thumbnail natin. Ayun. So day 2, ayun na, Agoo to Baguio City via Quezon Road. So talagang exciting na part ng ride, dahil first time naming dadaan ng Quezon Road. Actually duda pa kami nung una, dahil hindi namin sigurado kung papadaanin kami. Although may mga nakita naman kami mga nagpa-vlog din, saka mga friends natin sa Strava na umaakyat ng Baguio via Quezon Road. So nagbakasakali lang din talaga kami, napadaanin kami. So ayun na nga, eventually nakadaan din tayo. Medyo madilim din yung ride, mga around 4 AM na kami lumabas. Saktong sakto mula Agoo hanggang sa Arco ng Benguet. First time na makarating. Grabe, picture lang dyan. So around 13 km mula doon sa tinuluyan namin. Then mula Arco 25 km yata yun hanggang sa Lion's Head naman.
And then ayun na, yung Siko na matirik sa may Lion's Head, ang daming tao nung nakarating kami. Syempre, picture taking, picture ng konti. And then ayun na, diretso na ulit. So dito na ako magsisimula yung medyo mahihirap na part. Dahil nung una talagang nahirapan kami nun eh. Kaso naka mountain bike kami nun. Kaya feeling ko madaling iahon. So ayun, banayad lang din naman yung aming takbuhan. Around 10 to 15 kph sa mga medyo banayad. And then siguro 7 hanggang 10, 9 ganyan na speed naman pag may mga matitirik. Ayun na, hanggang sa nakarating kami ng Burnham Park. Siyempre of course picture taking, then pahinga sa may mismong park. Then sumegway na rin kami, pumunta ng SM. At nagpicture kami sa may taas dahil sabi ni Dennis maganda daw na spot na picturean doon. Kaya ayun, pumunta na rin kami. Then ayun, plano sana namin sumakay na sa may gilid ng SM, yung parang central terminal doon. Kaso ang problema, ang daming nakapila. Mabuti na lang at minabuti namin na pumunta ng Florida Bus Terminal kasi may terminal sila doon, as in terminal na terminal. And ayun, mabuti na lang nakakuha tayo ng bus papauwi around 3 PM. So nasa Baguio kami mga around 12 na yata or mas maaga pa. Nakalimutan ko lang yung eksaktong oras, pero maaga kami nakaakyat. At ayun, so yung experience ng ahon, grabe, napakasarap. Saktong-sakto lang, hindi kami galong nahirapan. And ayun, sinakay na namin yung bike namin. And then December 28, umuwi na rin kami. And ayun, doon na nagtatapos yung aming Baguio ride, yung year-end ride ng 2024. So ayun, yung mga nagbabalak na mag Baguio ride via Cannon Road, ako, kanain nyo na habang pwede pang dumaan. So hindi natin alam kung kailan ulit babawalan yung mga siklista dyan. Hindi ko alam kung babawalan pa ba or dire-diretso ng bukas. So hopefully dire-diretso na kasi medyo maganda naman yung kasada nila doon. At kung gusto nyo palang mapanood yung full documentary ng ride namin, ayan, lilink ko na lang sa description yung video. And ayun, fast forward sa present, nako, 2025 na. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin sa taon na to, pero hopefully napakaganda. And same na rin sa mga nanonood, hopefully maganda rin yung pasok ng taon sa atin. And ayun, nandito na ako sa Bantay, Ilocos Sur. Around 2 PM na lang, makikita na natin yung Vigan Arco naman. So malapit na, 78 kilometers. At ayun, dahil nag-vlog tayo, bumaba yung average natin, nasa 30 kilometers per hour na lang. And yung dalawa nauna na, nato medyo malayo na sila. So okay lang, hindi bale, mag-recovery na tayo ngayon dahil mamaya mukhang kakanain tayo ng mga yan. So kain lang kami saglit, then after noon dire-diretso na ulit na pauwi. So kain lang kami, breakfast, then karga ng konti tubig, wala na rin tubig eh. So nandito tayo sa Bantay town proper na. And ayun, tapos na kami kumain at eto pa, pauwi na kami. Ayan na sila Sir Nick. And hopefully nag-enjoy kayo sa panonood yung ating year-end ride and yung ating first ride ngayong araw na to. So another 80 kilometers pa pauwi. And mula dito magpe-missing na kami. So hindi na ako makakapag-video. So dito na natin end yung ating vlog for today. Hopefully nag-enjoy nga kayo. And ayun, kung nag-enjoy kayo, please subscribe naman kayo sa channel. And thumbs up nyo na rin itong video na to. So thank you sa panonood. And kita-kits na lang ulit sa susunod.